Mga minamahal, tayo na po ay tumayo. Pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos. Mga minamahal ko, nadadalhin ng itinalagang mga ngaral ng ating mahal na Panginoon, ating beloved ordained preacher, Fred De Asis. God bless you, beloved preacher, Brother Ronald Remando. Tayo pinalangin na naman. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Si matamis na banal na presensya. Salamat sa paglangis niyo sa mga pagawitan, sa mga matotoo. Sa lahat ng mga naghandog na mga awit, papuri sa iba ng pangalan. Lalo-lalo na ang Jesus Finest Generation Choir. Matugtugin, instrumentalists. Sa ibibigay, salamat sa mga nakimatapapat. Sa pag-aaral salita, malapin ikaw magpala sa ganaan kailangan akong magawa. Umasalamat kayo sa inyo. Sa mga naunang panalangin namin ginagalam na Pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. Sa aking sinasaway, lahat gawa ng kaaway, I bind up Satan in the name of Jesus. Demons sa milipandaw sa pusing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong to our Lord Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor, Evangelist Will Distrad Almeida, our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, kanilang beloved children, and I'm glad to greet once again one of the grandchildren, our beloved parents of the Lord, beloved Matt, Almeida Siqueira, his beloved wife, beloved princess. God bless you so much po. So much po. At binabati ko na ating mga webcast viewers, ating mga beloved co-workers, beloved preachers, instrumentalists, ating mga ginigiliw na kapatiran sa iba't ibang mga dako, lalo na mga kapatiran nasa dako ng Baliwag. Magandang hapon po sa lahat po rito, mga Panginoon. Happy 32nd Church Anniversary Baliwag City Outreach. Pinagpapala ng ating Panginoon, pinagpala at patuloy na pinagpapala by the fruits of prayer, our beloved Pastor. Palagpakan natin ating Panginoon. Para napapagod na kayo dahil maaga pa tayo nag-start. Pero kayo magalala dahil may klila ating pag-aaral. At signs, wonders, and miracles through the years. Kasama natin. Amen? Bakit? Kasama natin ang ating Panginoon. Because we are His chosen people. Tayo ay pinili ng Diyos, sabi na Banal na Kasulatan. Hindi tayo pumili sa Kanya, Siya ang pumili sa atin. Yung pinili tayo ay malaking pagpapala yan. Amen? Niligtas tayo mula sa kadiliman hanggang tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kagilagilalas na liwanag. Hindi tayo may gusto kahit tayo nandito, minamahal. Ang Diyos, ang ating Panginoon, lumikha ng langit at lupa. Siya. Sabi ng Biblia, before the foundation of the world, God has chosen us. Hindi pa tayo nilikha. Wala pang mundo. Tayo pinili na ng ating Panginoon. Bakit tayo pinili? Para maligtas at magmana na buhay na walang hanggan. Yan ang layunin
ang ating malapay na. The words of God remind us again and again na pag anak ka ng Diyos, hindi ka buntot, ulo ka. Amen? Pag nandito ka sa tunay na gawain, hindi ka buntot, ulo ka. We have to know our covenant rights. Dapat alam natin yung ating rights. We have to know our position. Hindi tayo basta-basta, minamahal. Hindi tayo basta-basta. We are children of the Most High God. Pinakamataas na Diyos. Anak tayo, minamahal. Kaya nga, pinakita ng ating mga pastor, nung sila nagpunta doon sa Holo, Sulu, hindi nagtagumpay. Ang mga kampo ng kadiliman, hindi tagumpay. Pinapakita ng ating Diyos, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Yung mga karamdaman na yan, mahal. Madali lang yan sa malapay na. Hindi po ang Diyos nagbibigay ng karamdaman. It is the devil nagbibigay ng sakit sa mga tao. Hindi po ang Diyos nagbibigay ng kahirapan sa tao. He loves everybody. Hindi siya nagbibigay ng kahirapan. Saan nanggagaling kahirapan? Hindi galing sa Diyos. Galing sa kaaway ng Diyos. We have to know our covenant rights. Dapat alam natin ano yung covenant right natin, yung karapatan natin. Kailangan ipaglaban natin, minamahal, yung ating covenant right. Yes, may mga trials dito, may mga pagsubok dito sa lupa. But, victory is ours. Anak ng Diyos, victory is yours. Palapangan natin, Panginoon, amen? Victory is ours. Huwag mong kalilimutan yan. We have our weapon. Lagi sinasabi natin, mga pastor, nung araw pa, mga anak ng Diyos, mayroon kayong sandata. Hindi tayo talunan. We are triumphant. We are victorious because Jesus, sabi ng Biblia, greater is He that is in me than He that is in the world. Mas dakila yung nasa atin kisa nasa sanlibutan. Sino ang nasa atin? Jesus Christ is in us. If God be with us, who can be against us? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos sumasa atin? No doubt about that, ang Diyos ay sumasa atin. Hindi na walang pagsubok habang nasa mundo tayo. Pero huwag mong kalimutan, sabi ng Panginoon, in this world you have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. John 16:33, pakibasa. Dilmaya, ihanda natin the book of 2 Samuel chapter 6 verse 14. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, versikulo 33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen. Malakas na palakpak para sa ating malapay. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. May kapighatian dito, minamahal. Pero ang pangako ng Panginoon, ngunit laksan ninyo ang iyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Dinaig niya ang sanlibutan, dinaig ang karamdaman, dinaig ang kahirapan, dinaig ang mga problema. Hindi na walang problema, pero tinalo na yan.
Ibig sabihin, anak ng Diyos, kung may problema ka, lumaban ka because Jesus Christ has overcome the world. Dinaig ang sanlibutan. Kailangan malakas palang loob natin. Ayaw niya lang mahina ang loob, minamahal. Pinakita natin man ng pastor, pumunta sa Solo-Holo. Holo-Solo. Kung hindi malakas ang loob natin, hindi ka makakalabas ng buhay doon sa Holo-Solo. Amen? Utos na malapino. It is a command. Laksan ninyo ang iyong loob. Bakit kailangan lakasan ang loob natin? Dahil yung ating kapitan ng ating kaligtasan nagtagumpay. He has overcome the devil. Wala na, hindi magtatagumpay ang kaaway. Kaya malakas ang loob natin. Bakit? Tinalo na niya ang kaaway. Malapakan natin, malapakan natin. Amen? Tinalo ang kaaway. Sino ang kaaway natin? Tao ba? Hindi tao kalaban natin. Demonyo! Umalipin sa tao! Ang ating kalaban, Diablo! Hindi natin kalaban ang tao. Ang tao dapat mahalin natin. Hallelujah. Ang demonyo, yun ang kalaban natin. Malapakan natin, malapakan natin. Amen? May labanan dito sa lupa. Labanan. Ang ating pakipagbaka, hindi sa laman, sa dugo. May labanan dito. If you are not fighting, you might be defeated. Sabi naman ng salita. Only the overcomers shall inherit all things. Ang mga mananagumpay lamang, sila magmamana ng lahat ng bagay. Bagay sa lupa at bagay sa langit. Yung mananagumpay lamang. Ito may labanan. Si David, ano ang sandata ni David? Bakit siya hindi natatalo sa digmaan? Hindi siya natatalo. That was in the Old Testament. Pakibasa. 2 Samuel chapter 6 verse 14. Dito po sa ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 14. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkisan ng isang ipod ng lino. Amen. Sa verse 13, nasabi dyan, and it was so that when they that bear the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. And David danced before the Lord with all his might. And David was girded with a linen ephod. Bakit si David yung nagsayaw? Dahil dumating yung Ark of the Covenant. Amen? Namahal yung Arko ng Covenant. Ano ba? Bakit nagsayaw si David nung dumating yung Ark of the Covenant? Because of the Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. Kung saan ang Arka ng Covenant, yung laman po ng Arka ng Covenant, andun po yung tungkod ni Aaron na mulaklak, nandan po yung mana, yung mga palatandaan ng mga himala ng Diyos, yun ang laman ng Arka ng Covenant. Pasan-pasan nila yun. Laging dala nila yun. Yung mga chosen people of God, dala-dala nila yun. Pag dala-dala nila yun, walang kaaway na nagtatagumpay sa kanila. Because the presence of God is with them. Kasama nila ang presensya ng Diyos. Kaya nung dumating yung Ark of the Covenant, sabi natin, David danced before the Lord with all his might. At si David ay nagsayaw ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. Yun ang mahal. Dapat pag nagpuri tayo, kahit pagod na tayo, malakas ang ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sumayaw sa David.
ng buong lakas. At si David ay nabibigkisan ng isang epod na lino, damit pagkahari. Kaya nga yung asawa niya, istorya dyan, nung nakita si David sumasayaw, kanyang kinutya sa puso niya. Kinutya nung asawa ni David, si Michal. Hindi natin basahin, wala tayong time. Anong klaseng hari ito? Nakakahiya. Nagsayaw-sayaw sa harapan ng maraming tao. Before the presence of his servants, David danced before the Lord. Sabi lang ni Michal, kinutya sa kanyang puso. Anong klaseng hari ito? Hindi na nahiya. Nagsayaw. Anong sabi na David? Hindi ko yan ginagawa sa tao. Ginawa ko yan sa Panginoon! Na nagligtas sa akin sa lahat ng kabagabagan. At sabi ng Biblia, dahil sa ginawa ni Michal, kanyang kinutya sa puso si David, si Michal po ay hindi nanganak. Hindi po siya nagkaanak hanggang siya'y mamatay. Ang kasalanan niya, kinutya yung nagpupuri, nagsasayaw sa harapan ng Panginoon. Kung nagsasayaw ka, nagpupuri ka, katulad ni David, ginawang hari ng ating Panginoon. Manak ng Diyos, pag lagi ka nagpupuri, you will never be defeated. Gagawin kang pinagpala, itataas ka ng Diyos, hindi lamang sa lupa, pati sa doon, sa buhay, na walang gan. Pagpapalain ka habang nagbudingkod ka dito, plus, pupunta ka pa sa pinakamataas na dako, sa piling ng ating Panginoon. Kaya, huwag kayong magtaka, bakit mahaba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade? Maraming pag-aawitan na mahal. Bakit? Yan ang utos ng ating Panginoon.